Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si VP Inday Sara Duterte na kung saan sa sobrang lubog na yata ng ratings at survey niya about sa politics, mukhang may nag-uutos na yata para dayain ito. Kasi ako mga kababayan, ako naniniwala ako, opinion ko ito, na may mga kumpanya dyan na pwedeng nababayaran ng kung sino man para itaas ang kanyang kalidad bilang isang politiko. Kasi pag yan inilabas, mina-mindset mo yung yung kinukondisyon mo ang utak ng isang tao, mamamayang Pilipino, especially mga botante. Para bang ang mangyayari, para bang gusto mo magtiwala pa ang taong bayan sa'yo kahit di ka nakatiwa-tiwala. Marketing strategy yan kumbaga marami pa rin nagtitiwala dyan. Sige, dyan muna tayo. Tiwala rin muna tayo. Kumbaga sa palengke kita mo, di ba ang palengke, tabi-tabing tindahan yan, puro isda. Pero sa totoo lang, kapag namalengke ka, may nakikita kang peso na dinudumog. Maraming bumibili. Pupunta ka din doon, magkakainteresado ka kasi isipin mo ba, ang daming bumibili rito, ibig sabihin maganda kalidad ng isda niya. Sariwa, kaya dito na rin ako bibili. Magtitiwala ako. Parang ganun yan. Yung mga ginagawang survey or ratings, especially sa mga ganyang politiko, minamind conditioning yung mga tao. Para pag napakitang mataas pa, sige, dyan na rin tayo, magtiwala tayo, suporta tayo. Eto mga kababayan, may nadiskubre, nabisto. Mismong Okta ang nagsabi na wala kaming nilalabas na ratings ni VP Inday Sara na mataas daw. Puro yata mababa ang lumalabas. Sus, yata. Pakinggan nyo to, Pinabulaanan ng Okta Research ang kumakalat na post tungkol sa umano'y survey nila ngayong buwan kung saan mas mataas daw ang trust at performance ratings ni VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sakit naman, Grabe, no? Grabe naman kayo, Okta. Yung Okta Research, isipin mo, pinabulaanan ng Okta Research na may inilalabas sila na mataas ang ratings ni VP Inday Sara kay Pangulong Bongbong. Para bang nangyari? Okta Research, totoo ba yung mataas ang ratings ni VP Inday Sara Duterte kay PBBM? Hindi walang nangyaring ganyan. Parang ganun yung dating Wala pang nangyaring ganyan sa kasaysayan ng mundo. Wala pang nangyaring ganyan. Magmula nung ginawa ang mundo, langit at lupa. Puro si Pangulong Bongbong lang ang mataas ang ratings. Parang ganun no? Grabe namang balita ito. Sakit naman. Ang lupit ng... Ulitin nga natin yung na yan. Yung lines na yan. Pinabulaanan ng Okta Research ang kumakalat na post tungkol sa umano'y survey nila ngayong buwan kung saan mas mataas daw ang trust at performance ratings ni VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Grabe. Sino pa ba gagawa niyan? May mga naglalabas daw ng mga fake na kung saan itong Okta Research naglalabas ng ang survey or ratings ni VP Inday Sara mas mataas over PBBM. Hindi raw totoo yan, pinabulaanan. Sino pa ba gagawa ng mga ganyan? Sino pa ba gagawa niyan? Ang mahirap niya, may
Kasi mai-edit yan eh. Ai-edit lang yan eh. O, tapos ipopost. Tapos pipick upin ng mga DD-shit vlogger. Tapos, tatapik nila. Oh, mataas to, mataas. Anak ng... dapat kasi, pag kukuha ka ng isang... ang dami kasing fake news sa FB eh. Kapag kukuha ka ng tama, totoo, para sure na yung inire-report mo, mataas ang survey or ratings ng isang politiko, wag dapat ka magkukuha ng post ng isang FB page sa FB. Kasi na-edit yan eh. Pumunta ka ng Google. I-search mo mismo yung company ng Okta Research. Hanapin mo mismo ang report nila. Yun ang kunin mo mismo, yung kanilang report sa Google. Hindi yung putik, ang kukunin mo, post-post lang ng kung sino-sinong FB page. Paano, ano yun? Mga tulonggis talaga to. Di ba, no? Oh. Kaso ano nga lang yan eh. Depende kung gusto mo talaga makapag-report ng tama. Pero kung sasadyain mo, di ba, para ma-mind conditioning mo yung mga tao na kunyari mataas ang rating survey ni VP Inday Sara Duterte over PBBM, wala talaga. Gagawin mo na lang din tanga sarili mo. Gagawin mo na lang tanga rin din sarili mo, pepikiin mo na rin sarili mo, makapang-uto ka lang. Makapag-fake news ka lang. Ma-condition mo lang yung utak ng tao na mataas ang ratings ni VP Inday Sara Duterte ay PBBM. Kaso, sabi ng Okta Research, wala daw ganyan. Wala pong nangyari sa kasaysayan ng mundo. Ano ba yan? Sa sobrang na, putik. Lumulubog na yung tiwala ng tao kay VP Inday Sara, pati ratings, dinadaya na, no? Ulit natin. Ayon sa Okta, wala silang ganyang survey kahit tingnan pa sa kanilang website at official Facebook. Tingnan mo. Wala raw nila. Walang nilalabas na ganyan. Kahit tignan nyo pa sa website nila. Google. Kahit tignan pa sa main FB page nila, wala. Wala pang nangyaring ganyan. Sa kasaysayan, mula raw nang ginawa ang langit at lupa. Hindi pa raw nangyari na tumaas. Kahit isang guhit lang daw, di pa raw tumata. Sarap pakinggan na. Enjoy ako dun Play natin. Ang huling survey ng Okta tungkol sa satisfaction at trust ratings ng mga government official ay noon pang Nobyembre. Lumabas dito, 64% ang satisfaction habang 65% ang trust rating ni Pangulong Marcos. Mas mataas yan kumpara naman sa 48 at 49% na nakuha ni VP Sara. Ang huling labas daw pala ng Okta Research nung November pa, 2024. Kasi itong Okta Research, kilala to, sikat ito eh. Matagal ko nang naririnig ito eh. Bagong panganak pa lang ako, naririnig ko na. Sikat itong Okta Research, maraming nagtitiwala rito eh. Kaya siguro ito yung ginagawa nila ng peke para mapaniwala yung tao. Kasi kilala nga itong Okta Research. November pa raw sila huling naglabas sa ratings about VP Inday Sara and Pangulong Bongbong Marcos. At malaking porsyento ang lamang ni PBBM over VP Inday Sara Puset. So, hindi totoo yung kumakalat mga kababayan sa FB na ang ratings ni VP Inday Sara ngayon 2025 gawa ng Okta Research mas mataas kay PBBM. Nag-iimahinasyon na naman kasi itong kabila. Ang problema kasi rito sa mga ito sa kabila, nag-iimahinasyon, nag-i-imagine, tapos yun ang ilalive nila. Kumbaga, nilolo of attraction nila eh. Nilolo of attraction nila eh. Kumbaga, inaano nila yung, may isa pang tawag bukod sa law of attraction eh. Manifest. Minamanifest nila para mangyari daw. Tingnan mo si Dado. Sabi niya, January pa lang! January na. Pinalagpas lang namin ng Pasko at New Year. January 1 ngayon, January 2. Hanggang January na lang si PBBM. Tingnan mo, nilolo of attraction. Minamanifest nila. Tinitignan nila kung mangyayari. Pero sa totoo lang, hindi.
Eh kung sakali nga si PBBM, hanggang January lang nung nakaraang buwan, o syempre, kanino kay credit yun? Kaninong kredito yun? Eh syempre kay Dado, sabi ko sa inyo eh. Ano nga style eh, no? Diba? Kasi isipin mo, sino ba si Dado para malaman niya si PBBM hanggang January lang? Sino ba yan? Yun nga yung ginagawang style nila. Yung mga ini-imagine nila na, ay, ganito ang mangyayari. Nila-live nila, binablog nila. Nilolo of attraction nila. Minamanifest nila. Kasi ganun daw yun eh, para mangyari. Halimbawa, gusto magkabahay. Kailangan sabihin mo, oy, may bahay na ako sa susunod na buwan, malaki, mansyon. Diba? Tapos minsan para daw magkakotse ka, magkaroon ka ng sakyan. Pag may mga kotse-kotseng nakadisplay sa loob ng mall, di ba pwedeng sakyan yun, pwedeng upuan. Upuan mo, sakyan mo, magpicture ka. Minamanifest mo na magkakakotse ka, mangyayari daw. Law of attraction, manifest. Kaya itong mga ito, nilo-law of attraction nila si PBBM, minamanifest nila para mangyari. Hanggang January na lang si PBBM. Di ba? Kasi bahay, pangarap mo, minamanifest mo, nilolo of attraction mo. Sakyan, pangarap mo, minamanifest mo, nilolo of attraction mo. Eh si PBBM, gusto nilang mapababa, pangarap din nila yan eh. Kaya minamanifest nila, nilolo of attraction din nila. Ay, nako! Tuloy natin. Samantala, inilabas naman ng Okta ang kanilang survey pagdating sa partyless groups. Iba na yan, mga kababayan. Okay, kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pansamantalangin yung lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.